Sa last part ng ating outline about yung sa family po ni Abraham, at next Sunday, start po tayo doon sa faith naman po ni Moses. So sa ating mga naaral na last Sunday, ating makikita na ang pananampalataya nila Isaac at Jacob o Israel, okay, in a lot of ways ay pagpapakita ng kahinaan ng kanilang pananampalataya. Di ba, parang habang inaaral natin at binabasa, maging ako nung inaaral ko ito, parang ba't ganito yung kanilang pananampalataya? Okay? Ngunit sa pagtatapos ng kanilang buhay, ito ay makikita na lumalago at mas pinagtitibay pa ng ating Panginoong Diyos. Maging sa progress ng mga example of faith na ating nang naaral, makikita ang kanilang pananampalataya ay hindi po perfect. In truth, wala naman talagang perfect faith. Kundi mayroon pong persevering at growing faith. At yun po yung maganda na makita po natin at magandang makita din po natin sa ating mga buhay. May mga pagsubok at sa bawat pagkakataon, ito ay pinalalago ng ating Panginoong Diyos. Faith na nagpapatuloy, na nakatingin lamang sa Kanya at sa Kanyang pangako. Siguro kung inyo lamang titignan ang klase din ng inyong faith, kung inyong iisipin lamang, I have faith, kung may faith po kayo, sa maraming pagkakataon, mahihiya kayo na masabi na kayo ay tunay na Christian. Di ba? Dahil sa maraming mga bagay na tayo ay in a lot of ways ay nag-fail din po at parang hindi malayo yung buhay natin kay Isaac. Ngunit alam din ninyo, if for example, 20 years plus na kayong Christian, 10, 20 years plus na kayong Christian, ang inyong pananampalataya ay tunay na hindi lamang nagbago, kung hindi ito ay mas napatatag din ng panahon. Di ba? Ang aking faith noong ako ay nagsimula in a lot of ways, by the grace of God, mas lumago. And I thank the Lord for that. Kumpara siguro nung ako'y nagsimula pa lamang. Hindi perfect, but growing. Okay? Mahalaga po na makita po natin yung bagay po na yon. For sure, marami sa inyo, ito din ang inyong maiisip. Kung ang ating pananampalataya ay mula sa Diyos, ang Diyos din mismo ang siyang kikilos sa ating buhay, na tayo ay manatili sa Kanya at magpatuloy na kilalanin natin siya na siya ay Diyos at karapat-dapat na ating tunay na panampalatayanan. Pero mahalaga din na sa ating pag-aaral, ating dapat tignan din po ito, sa Old Testament, lalo na yung mga karakter na ating inaaral ngayon, ay dapat nating makita na sila ay example para sa atin ngayon. So example po sila. Ibinibigay po sila ngayon sa atin in Hebrews chapter 11 para ating makita yung kanilang pananampalataya. Kung may mga bagay na ipinakita na kanilang kahinaan o kasalanan man, atin itong matutunan na huwag po nating tularan. Hindi po natin sila dapat i-criticize. But that was an example for us na not to follow. Okay? Kundi tayo ay tinawag ng ating Diyos na tayo ay mas maging matibay sa ating faith at mas sumusunod sa Kanyang kalooban. Sabi nga sa Romans 15 verse 4, "For whatever was written in former days was written for our instruction." So everything that's written in the Old Testament or even in the New Testament, dahil past na po ito, it is for our instruction. Pero ito yung context po nito is the Old Testament. That through endurance and through the encouragement of the Scriptures, we might have hope. So mahalaga na paalala sa atin ang katotohanan ito, lalo na sa ating pag-aaral ng Old Testament passages. It was written for our instruction for us to find hope. Kaya maganda ang nagbabasa at nag-aaral ng Old Testament. Kaya po ini-encourage ko kayo to read the Bible. Diba? Siguro makikita po ninyo sa ating messenger, meron po akong daily planner, reading. Nag-start po tayo in the Old Testament. Mahalaga po na makita po natin yung importansya ng pagbabasa at pag-aaral ng Old Testament. Dahil maraming sitwasyon doon na ating makikita na katulad ng ating buhay. Hindi talagang katulad, pero in some way, makaka-relate po tayo sa kanilang mga pinagdaraanan. Kung saan tayo din ay tinuturuan ng Diyos na lumago sa ating mga lakad bilang isang mananampalataya. Siguro sa buhay ni Isaac, makikita ang patuloy niyang pagtalikod sa plano at kalooban ng Diyos. Bagamat kanyang natanggap din ang pangako na ibinigay kay Abraham, but in the providence of God, hindi man siya naging mabuting example in some ways sa ating lahat, pero naging tapat pa rin siya sa Diyos sa huliman ng kanyang buhay. In death, nakita natin ang tunay niyang pananampalataya. Pero nawa, sana huwag nating antayin pa na sa huli na ng ating buhay na tayo ay tunay na magtitiwala at susunod sa Diyos.
Ang panawagan at ang lesson ay ngayon pa lamang tayo ay tunay na mamuhay sa kanyang biyaya at tunay na magtiwala sa Diyos at tunay na sumunod sa kanyang kalooban para sa kalawalatian ng kanyang pangalan. Huwag po tayo maging katulad ni Isaac, na in the end of life na lang, doon siya parang sumunod. Di ngayon pa lamang po, isipin na natin sa oras na ito, ano nga ba yung mga bagay na nais ng aking Panginoong Diyos na aking gawin para siya ay aking maluwalhati? Kung naging mautak, di ba, si Jacob/Israel, sa pamamagitan ng kanyang pagiging deceiver at patuloy na pakikipaglaban sa kalooban ng Diyos, tayo sa ating buhay ngayon kay Jesus, tayo ay mamuhay na sumusunod ng may kagalakan sa ating Panginoon. So kung may magandang example man sa Old Testament para sa akin, kung atin lamang pong titignan sa ating mga naaral, aaralin pa lamang po natin siguro yung favorite character ko in some ways na magandang example po ay si Joseph. Okay? Sa simula ng kanyang buhay, atin makikita na kaagad ang kanyang, makita po natin kaagad yung matibay niyang pananampalataya sa Diyos at mas napatibay pa ito lalo ng panahon. Ating tignan lamang ang ating outline para at least magbalikan lamang po natin yung ating mga naaral na in part of the descendants of Abraham. Dahil next week nga ating aralin na si Moses. Ating naaral na in Hebrews 11 verse 8 to 22 ay yung mga bagay na ito, yung faith ni Abraham, okay, obedient, forward-looking, confident, assured, tested. And then in the end, yung faith po nila Isaac, Jacob, and Joseph, which is the death-defeating faith. So ating naaral na yung faith ni Isaac, yung faith ni Jacob, at ngayon natin po nga aralin yung faith po ni Joseph. Hebrews chapter 11 verse 22, sabi dito, by faith, Joseph at the end of his life made mention of the exodus of the Israelites and gave directions concerning his bones. Ang story po ni Joseph ay mababasa po natin sa Genesis chapter 37 up to 50. May mga konting interlude po yun. May mga stop. Yung, kunyari, yung story ni Judah and Tamar at nung iba pang mga stories. Pero mainly, nag-start po ito sa Genesis chapter 37 at nag-end kay Joseph sa Genesis chapter 50. Hindi lamang siguro majority ang alam nyo about kay Joseph, yung dreams niya at yung kanyang colorful robe. Di ba? Hindi lamang makulay yung garment ni Joseph, pero ang buhay niya compared kay Isaac at kay Jacob ay tunay na makulay. Okay? At ating titignan po yung kanyang buhay ngayong umagang ito. Pero ating mapapansin, ang nabanggit lamang ng writer sa Hebrews ay yung story ng kanyang pananampalataya bago po siya mamatay. Doon na po yun sa Genesis chapter 50. Ito in context, kung atin lamang pong titignan, ay nakalinya po doon sa story ng kay Isaac, kay Jacob, yung last part na po ng kanilang buhay. Pero mahalaga na makita pa rin natin yung buhay ni Joseph at ang kanyang faith, hindi lamang sa death part na ng kanyang buhay, kundi ang kanyang buong buhay. So aralin po natin, magkakaroon po tayo ng character study ni Joseph and about his faith. So maraming pagkakataon na makikita sa ating buhay yung kanyang faith. Okay? Ano-ano po ito? Yung kanyang prophetic faith, yung kanyang righteous faith, yung kanyang persevering faith, yung kanyang patient faith, yung kanyang forgiving faith, at yung death-defeating faith. Yun po yung sa Hebrews chapter 11 verse 22. So isa-isahin po natin ito, prophetic faith. Genesis 37, if you have your Bibles with you or your cell phones, pwede nyo pong buksan ito para masundan po lamang ninyo ako doon. Genesis chapter 37. So samahan nyo po ako doon. At ating pong tignan yung kanyang story. Si Joseph ay 17 years old nung kanyang, kumbaga dito nagsimula yung kanyang buhay na nailahad. At ang kanyang trabaho ay mag-pasture ng flock. Kasama sa trabaho ni Joseph ay yung kanyang half-brother na anak nila Bilhah at Zilpah. Okay? Sila Naphtali, Dan, Asher, and Gad. Ito yung apat na anak ni Bilhah and Zilpah. Okay? Sa last part ng verse 2, ating makikita na si Joseph ay mas righteous kumpara sa kanyang mga kapatid. Basahin ko lamang sa Good News Translation, he brought bad reports to his father about what his brothers were doing. Okay? So, siguro maisip nyo dito, si Joseph ay sumbongera. Ay, nga ba yan? Galing nyo mag-isip pag mga ganun eh. Si Joseph, minsan may dito ay sumbongero. Okay? Pero ito,
actually, hindi siya sumbongero, pero ito po'y paglaban sa kamalian, unrighteousness, o kasalanan. Pagpapakita lamang ito actually ng righteousness ni Joseph. Okay? At ito ay pasimula pa lamang, ang ating makikita, dito natin makikita yung paano nagagalit. Binibuild up kasi yung galit dito ng kanyang mga kapatid eh. Kasi minsan pag binasa natin yung story, bakit gusto siyang patayin? Dito po kasi nagsisimula yon sa chapter 37. Kasi matindi po talaga yung galit ng kanyang mga kapatid. Nais siyang patayin ng kanyang mga kapatid at nagsimula po ito dahil sa kanyang patuloy na pagsusumbong. Di ba? Kung kayo may mga kapatid, nakakainis yung kapatid natin na inusumbong tayo sa nanay, tatay natin, ganito, di ba? Ang gagawin natin doon sa kapatid natin, sabunutan natin, gagawin natin ng masama, lalagyan natin ng thumbtacks yung upuan, yung pagkain niya, kung ano-ano mga iisipin natin gagawin. Natural na heart ng tao ay magalit. At ito pinapakita lamang din yung puso ng kanyang mga kapatid sa kanya because of his righteousness. Higit pa dito, sa verse 3, makikita natin si Joseph ay mahal na mahal ni Jacob. Okay? Higit pa sa iba pang niyang mga anak. So may favoritism. Di ba pag may favorite sa pamilya, anong feeling ng ibang mga kapatid? Taya nito ah. Ewan ko lang sa mga kapatid ko dahil alam nila na favorite ako ng nanay ko. Hindi sila nagreklamo dahil alam nilang masama ang gagawin ko sa kanila. So kaya may takot yung mga kapatid ko sa akin before. Pero actually hindi talaga sila inggitero eh. Isa sa mga karakter ng mga kapatid ko yon, hindi. Which is I'm thankful of. Pero dito ating makikita yung mga kapatid po ni Joseph ay tunay na, alam mo yun, palaki ng palaki yung galit. Tapos binigyan pa siya ng robe with many colors. Kasi black and white lang, di ba, pag luma? Na-joke lang yan. Actually, colorful. Baka isipin niyo, napapanood niyo sa TV, no? Pero, kumbaga, robe of many colors. So, ibig sabihin, tuwing suot niya yun, kitang-kita siya. Tapos lahat ng mga kapatid niya, gray, dark brown, black, di ba? Tapos sa kanya siguro colorful. Kaya for sure, pag nakikita niya ng mga kapatid, ito si Joseph na to. Tapos pag suot pa siguro, gaganon-ganon pa, no? Talagang, habang naglalakad, talagang, parang minomodel pa niya yung robe na ito. Joke lang yun, ha? Hindi natin alam. Actually, hindi siya nag-i-instigate ng galit. Okay? Ano sa tingin nyo yung magiging tugon ng mga kapatid niya? Sabi nga sa verse 4, "But when his brothers saw that their father loved him more than all his brothers, they hated him and could not speak peacefully to him." So, ibig sabihin, lahat ng pakikipag-usap kay Joseph ay walang kapayapaan. Kumbaga, puro galit. Hindi lang galit, actually, si Joseph yung bunso eh. After ni Joseph, si Benjamin, nawala na si Joseph, lumabas si Benjamin. Okay? So, galit na galit actually yung mga kapatid ni Joseph sa kanya. Actually, hindi galit, galit na galit. Nadagdag pa, yung panaginip sa verses 5 to 11. Ito niyo yung progress. Now, Joseph had a dream, and when he told it to his, kanino? Brothers, they hated him even more. Grabe yung progression dito. He said to them, "Hear this dream that I have dreamed. Behold, we were binding sheaves in the field, and behold, my sheaf arose and stood upright, and behold, your sheaves gathered around it and bowed down to my..." Nakakainis, no? Para habang inabasa ko nga rin to kung ako kunyari si Asher o kaya si God, parang nakakainis ka na. So his brother said to him, "Are you indeed to reign over us? Are you indeed to rule over us?" So they hated him even more for these dreams and for his words. So alam ni Joseph na naiinis na sa kanya yung mga kapatid niya. Pero si God, out of His sovereign rule in life ng tao ni Joseph, sa life niya, verse 9, may isa pa ulit dream. Parang siguro sabi ni Joseph, may dream na naman ako. Tapos kailangan ko sabihin sa kanila. Okay, then he dreamed another dream and told it again to his brothers and said, "Behold, I have dreamed another dream." Isipin mo na siguro yung mga kapatid niya dito, no? May dream ka na naman.
Behold, the sun and moon and 11 stars were bowing down to me. But when he told it to his father and to his brothers, his father rebuked him and said to him, "What is this dream that you have dreamed? Shall I and your mother and your brothers indeed come to bow ourselves to the ground before you?" And his brothers were jealous of him. Ano yung kasunod ng jealousy? Pagpatay. Iinggit ka na eh. May galit ka na, may jealousy ka na. Normally, ang kasunod nito ay murder. Okay? But his father kept the saying in mind. Alam niya, dahil may pagkilala si Jacob sa ating Panginoong Diyos, iniisip niya din siguro, kinakausap siya ng ating Panginoon through the dreams. So ating makikita na sa panaginip, inire-reveal ng Diyos kay Joseph ang kanyang plano. Ating makikita na si Joseph at that time was 17 years old. Parang ako. 29 years ago. Okay? Tagal na. Siya ay may panaginip at may faith na ito in some ways ay may katotohanan na mangyayari. May faith siya na mangyayari ito eh. At the same time, alam mo yon, parang kayo ba na nag-dream kayo tapos kwento ninyo yung dream ninyo? Hindi parang, yeah, we do it, pero ito malinaw na dream eh. Prophetic. At alam niya na ito yung mangyayari dahil ito'y kaloob ng Panginoong Diyos sa kanya in dreams, kaya niya ito binanggit sa kanyang mga kapatid. Maring hindi niya naintindihan ito o hindi niya alam kung paano ito mangyayari in time, pero ito ay kanyang hinayag pa rin sa kanyang pamilya kahit galit na sa kanyang mga kapatid. Alam mo yung parang sa first dream, parang okay, sobrang galit na sila. Hindi ko na ikikwento yung pangalawa. Baka batukan na ako ng mga to. Hindi. Because of his faith and he believed that it is true, it was given to him by God, kaya niya pa rin itong hinayag. Kaya nga dito makikita po natin doon sa pangalawang bahagi, are you indeed to reign over us? And then verse 9, I have dreamed another dream. Joseph believed in the dream and announced it still sa kanilang mga kapatid. At ating alam na, actually alam na natin yung end ng story nito. At nangyari, di ba? Yung dream na ito. Pero at the end of the chapters of Genesis na. Pero for Joseph, ito ay pagpapakita lamang ng pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Paano natin nasabi na may faith na si Joseph at that time? Isa dito yung kanyang pananaw sa righteousness. Hindi katulad ng kanyang mga kapatid na namumuhay sa kasamaan, sa kasalanan. Kaya siya nagsasabi sa kanyang ama na may ginagawa na hindi tama ang kanyang mga kapatid dahil alam niya kung ano yung katwiran. May righteousness eh. Hindi siya self-righteous, pero alam niya na mali yung ginagawa ng kanyang mga kapatid at ito'y laban sa Diyos. Hindi lamang siguro dahil sa kanyang pananaw ng righteousness kaya siya may faith, pero siyempre si Jacob as a worshiper of God, tinuruan din siya ng kanyang ama na mag-worship sa ating Panginoong Diyos. Bahagi po yun eh. Bahagi na kanilang kilalanin ng ating Panginoong Diyos. At siguro si Joseph lamang ang talagang tumugon ng may pananampalataya at pagkilala sa Diyos. Yung kanyang ibang mga kapatid ay hindi. Di ba ganoon din sa ating family? May isang mananampalataya, meron mga hindi. Hindi lahat po sa ating family. Praise God kung ang buong family po natin ay Christian. Pero hindi po lahat ay tutugon kaagad ng tama. Pero dito makikita natin na si Joseph ay tumugon ng may pananampalataya at pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Maging sa kanyang dream, alam niya na ito ay mahalaga, kaya niya ito sinasabi sa kanyang mga kapatid. Hindi ito yung parang nag-dream lang ako. Alam mo yun? Alam niya, importante ito, may kahulugan ito, at kailangan kong mabahagi sa kanila. Hindi para mang-asar o galitin pa yung kanyang mga kapatid, kundi alam niya na ito'y nanggaling sa ating Panginoong Diyos. May pag-udyok din, siyempre, ang ating Panginoong Diyos na kanyang ibahagi ito sa kanila. So, he believed, he shared it, yung katotohanan po na yun. He believed God and therefore announced his dream. Kahit pa man alam niya na ito ay magresulta ng higit pa na galit sa kanyang mga kapatid. So, ito yung una, prophetic faith. Pangalawa na meron siya is righteous faith. Genesis 37 to chapter 39 po, ating makikita yung story na ito. Sa mga susunod pa na mangyayari, ating makikita na pinag-isipan si Joseph na patayin ng kanyang mga kapatid. Makikita ito sa verses 18 to 20. Sabi nga po doon at that part,
they conspired against him to kill him. So, nagsama-sama, nag-usap-usap sila, pinagplanuhan na patayin si Joseph. But out of the grace and mercy of God, hindi ito natuloy dahil sa payo ng kanilang kuya. Yung panganay nila ay si Reuben. At si Reuben, in some way, righteous, more righteous than the brothers, niligtas niya si Joseph sa kanyang mga kapatid. Actually, in the end, ano yung naging storya dito? Binenta siya na lang ng kanyang mga, siguro umalis si Reuben, tapos sabi, wala si Reuben, kunin natin to, mayroong mga Ishmaelites doon, benta natin. At binenta siya for 20 shekels. Actually, 220 grams of silver. Sa lahat ng mga pangyayaring ito, wala tayong mababasa na may sinabi o ginawa si Joseph na masama o paglaban sa kanyang mga kapatid na ginagawan siya ng masama. Wala pong comment. The Bible is silent. Kumbaga si Joseph, in some way, nasaktan siya o ginawan siya ng pinagplano siya, binibenta siya. Hindi siya yung parang, susumbong kita sa tatay ko. Diba? Wala siya. Kundi nagpasakop lamang siya at sumunod. Kasi wala na rin siyang magagawa eh. As we continue, si Joseph ay ibinenta ng mga Ishmaelites kay Potiphar. Nung unang panahon, uso na yung may H, no? Sa name. Potiphar. Potiphar. Parang J. Nilalagyan ng H. Si Potiphar is an officer of Pharaoh. Siya po ay isang captain of the guard. At makikita after po noon na ipakilala, chapter 38, yung story nga ni Judah and Tamar. Okay? And then after that story, start po ito ulit, magkapatuloy sa chapter 39, kung saan siya ay naglilingkod na kay Potiphar. At mahalaga ang sinabi sa verse 2, doon sa chapter 39, kung saan ating mababasa, sa chapter 39, verse 2, the Lord was with Joseph. Dito ating makikita ang pag-mention na sa ating Diyos, na kasama ni Joseph ang Diyos sa kanyang buhay, kahit man siya ay binenta na ng kanyang mga kapatid at nahiwalay na sa kanyang pamilya. Dahil kasama ni Joseph ang Diyos, siya din ay naging tapat sa ating Diyos at namuhay ng matuwid. Kasi he was with God eh. The Lord was with him. The Lord may be encouraging him na despite of your situation, si God yung nagbibigay ng comfort, peace sa kanyang puso at that time. Siguro kung sa atin nangyari yun, di ba? Binenta tayo, napunta tayo, naging slave tayo, ano yung madalas siguro magiging isip natin? Babawian ko yan si Asher, si Gad. Lahat niyan sila. Simeon? Alam mo, parang walang ganun eh. The Lord, sabi nga, was with Joseph. At si Joseph, dahil ito na yung kalagayan ko, nagpapasakop ako ngayon sa Diyos dahil nilagay niya ako dito sa sitwasyon na ito, magiging mabuti ako. Hindi siya nag-isip ng masama, hindi po siya nag-isip ng paghihigante, but he lived a life of righteousness at napansin ito ng kanyang amo, ng kanyang boss. Okay? Dahil kasama ni Joseph ang Diyos, siya'y naging matuwid at namuhay ng tama. And then, makikita din natin sa verse 2 to 6, sa verse 3 actually, his master saw that the Lord was with him and that the Lord caused all that he did to succeed in his hands. So evidence sa life actually ni Joseph yung kanyang pagiging makadiyos. Siguro na-share niya na siya ay believer of the great God, the true Creator God. Kasi hindi ito, alam mo yun, hindi naman babanggitin his master so that the Lord was with him. Kung hindi niya nabanggit kung sino ang kanyang Diyos na kanyang sinasamba. At alam ni Potiphar na pinagpapala si Joseph sa kanyang buhay at nakikita sa kanyang buhay na matuwid, righteousness, submission, obedience kay Potiphar, kung anong klaseng pananampalataya meron siya sa ating Panginoong Diyos. In the end, actually, ibinigay ni Potiphar lahat ng kanyang pag-aari na ipinagkatiwala niya ito sa pamamahala ni Joseph. Kita niyo yun, di ba? Naging slave siya, pero in the end, siya yung pinagkatiwalaan ni Potiphar. This is a life of righteousness. A righteous life. Hindi lamang sa pagtatrabaho righteous si Joseph, maging in purity siya ay tunay na righteous.
Dahil si Joseph, sabi nga dito, ay handsome in form and appearance. Napakagwapo nito, no? Huwag kayong mag-alala. Kung pagpunta po natin in heaven, makikita po natin kung sino si Joseph. He was handsome in form and appearance. Ang asawa actually ni Potiphar, nagkaroon ng crush. Crush siya. Nagkagusto yung kanyang asawa at patuloy siya na tinitempt na sinasabi nga nung asawa ni Potiphar, lie with me. Magsinungaling ka kasama ko. Kumaga siniseduce siya nung babaeng ito na magkaroon ng intimacy with her. Pero basahin po natin, sabi sa Genesis 39:8-10, at napakaganda po dito nung sinabi ni Joseph, kung anong klaseng faith meron po siya, which is a righteous faith. Sabi doon, verse 8, he refused and said to his master's wife, behold, because of me, my master has no concern about anything in the house, and he has put everything that he has in my charge. He is not greater in this house than I am, nor has he kept back anything from me except you, because you are his wife. Kita mo yung righteousness, di ba? How then can I do this great wickedness and sin against God? Yun yung faith. And as he spoke to Joseph day after day, he would not listen to her, to lie beside her or to be with her. Dito actually na-highlight yung katapatan ni Joseph sa ating Panginoon in terms of righteousness and in terms of purity. Ang kanyang pananampalataya sa Diyos ay na-define ng malinaw sa atin. Joseph believed God that He is a holy God. Banal ang Diyos eh. Hindi ko pwedeng gawin sa Kanya. Ito po yung pananampalataya. Pananampalataya na may tamang pagkilala sa ating Panginoong Diyos. He believed that God is God and therefore He is to submit to Himself. He has to submit Himself to God and not to His sinful desires. I believe in God. Kahit ano pang temptation, hindi ko susundin yung temptation na ito kung hindi ako ay mamumuhay dahil ang Diyos ay banal. Yun po yung faith. Nating makikita dito ang kalakihan ng kanyang faith sa Diyos. May tamang pagkilala kung sino ang Diyos, may tamang pagtugon sa kanyang pagkilala. At ito ay ang pamumuhay na sumusunod at lumalakad in righteousness. So he was righteous in work, he was righteous in terms of relationships. In application, do you believe in God? Do you have faith in God? If yes, I do believe Joseph's faith is an example for all of us to follow. Sa ating po sundin yung kanyang pananampalataya. A faith that lives a life of righteousness. Ito yung tama, ito yung matuwid, ito yung nais ng Diyos. Dito ako lalakad, dito ako tatayo, dito ako mamumuhay dahil ako ay may relasyon at pagkilala sa aking Panginoong Diyos. Siya'y sumusunod, may takot at tamang pagkilala sa ating Panginoon. Atin pong ipanalangin po ito sa ating mga buhay. Na sa tulong po ng ating Diyos, sa Kanyang biyaya, na tunay tayo, kung tayo ay tunay na isa na kay Jesus, tayo ay tulungan ng Diyos na sa bawat araw ay tunay na lumakad sa kabanalan. So may prophetic faith siya, may righteous faith siya, at the same time meron siyang persevering faith. Mababasa po natin ito in Genesis 39 verse 20, doon po ito mag-start, until chapter 41. After hindi maging successful yung plano ng asawa ni Potiphar kay Joseph, anong ginawa ng asawa? Diba, pinagbintangan siya, inaccuse siya na gumawa ng masama sa kanya, si Joseph. Siyempre, magiging response ng kanyang asawa na si Potiphar ay ipakulong si Joseph. So in prison, ating makikita din yung kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Diyos na ito hindi nagbago. Isipin nyo na ng righteous si Joseph in work, righteous siya in the eyes of God, pero ang nangyari pa rin sa kanya ay naparusahan siya na makulong. Yung ibang tao, actually in our time, naging mabuti na ako. Kinulong pa ako. Ano yung magiging response nila? Siguro walang Diyos. Diba? Bakit parang ang sama ni God?
Akala ko ba mabuti siya? So ano gagawin ng ibang mga tao? Hindi na siya susunod, hindi na siya mananampalataya. Pero makikita natin dito, si Joseph hindi siya ganon. Nag-persevere siya sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoon. Despite of yung righteous living niya, yung holy living niya, kahit na siya ay na-accuse ng alam mo yun, hindi tama, siya pa rin ay nanatili na naging tapat sa ating Panginoong Diyos. Sabi nga sa Genesis 39, verse 21 to 23, at mahalaga po yung passage po na ito, sabi nga, but the Lord was with Joseph, nasa kulungan na siya at that time, and showed him steadfast love and gave him favor in the sight of the keeper of the prison. So, ang Diyos na natili, nakasama siya. So, si Joseph na natili din na sumusunod sa ating Panginoon. And the keeper of the prison put Joseph in charge. Ganun ulit. Okay, blines ulit siya. In charge of all the prisoners who were in the prison. Whatever was done there, he was the one who did it. Ang sipag niya, no? The keeper of the prison paid no attention to anything that was in Joseph's charge. Ang sarap ng buhay ng keeper ng prison na yun, ano? May trabaho siya, ang gumagawa ng trabaho niya, yung prisoner. Because Joseph was in charge. Because, muli, bakit naging maayos ang lahat ng iyon? Because the Lord was with him. The Lord was with him because also si Joseph din, in response, di ba, namumuhay siya in righteousness. Kaya ang Diyos patuloy din na sinasamahan siya. And whatever he did, the Lord made it succeed. Maging sa kulungan, si Joseph ay nagtiwala at sumunod at namuhay para sa ating Diyos. Makikita natin ang kanyang pananampalataya ay tunay na persevering. Despite hardship o situation na hindi maganda, ang pananampalataya ni Joseph sa ating Panginoong Diyos ay hindi nagbago. At habang nasa kulungan siya, may nakasama si Joseph doon. Sino yung nakasama niya? Isang cupbearer at isang baker. Okay? Na naglilingkod sa hari ng Egypt. At sila ay nanaginip. To make the story short, siguro alam nyo na yan. No? Kung hindi pa, pwede nyo basahin nga yung Genesis chapter 39 to 41. Yung panaginip nila ay na-interpret o in-interpret ni Joseph para sa kanila at ito ay nagkatotoo. Kaya after 3 days. Sinabihan ni Joseph yung cupbearer sa Genesis 40 verse 14 to 15. Sabi doon, only remember me when it is well with you. And please do me the kindness to mention me to Pharaoh. And so get me out of this house. For I was indeed stolen out of the land of the Hebrews. And here also I have done nothing that they should put me into the pit. Dito makikita natin, alam mo yun, kung inyong babasahin ito, bakit kaya niya kailangan sabihin, make mention of me of Pharaoh? Di ba? Eh, hindi naman niya kilala yung Pharaoh. Siguro kung ako yung cupbearer, teka lang, kilala mo ba ang Pharaoh? Hindi. Siguro nabanggit siya ni Potiphar pero hindi natin alam, pero nabanggit niya itong bagay na ito dahil ito ay mangyayari din. Okay? Alam niya na may magiging paraan ang Diyos through the cupbearer in time. Pero ang verse 15, kung inyo po lamang din makikita, yung lungkot ni Joseph sa nagawa sa kanya ng kanyang mga kapatid at ito'y kanyang pagpapakita sa cupbearer din na naunawaan niya yung kanyang kalagayan. Alam mo, ikaw nangyari din yan sa akin. Alam mo, hindi din ako dapat nandito eh. Kaya nga lang, dahil sa mga nangyari sa akin before. Kaya parang, alam mo yun, yung concern dito ni Joseph para dito sa cupbearer na naunawaan niya. And after this story, Joseph continued to trust in the Lord. He stayed in prison actually ng matagal. For others, habang nire-research ko po ito, sabi nga nila, at least 2 years minimum. Pero kung ating titignan lamang po yung story, 17 years old siya nung nabenta kay Potiphar. Around that age, 17 to 18 or 19. And then 30 years old na siya nung pumasok siya in service kay Pharaoh. Nasa Bible po yun. So at least, kung ating titignan, sabihin natin 5 years siya naglingkod kunyari kay Potiphar. So around 7-8 years siya nananatili sa prison.
Sabihin na natin, after a year, dumating si cupbearer at si baker. Actually, ganong katagal. As in, totally, parang nakalimutan na siya talaga ng cupbearer na ito. Dahil matagal siya na nakakulong, pero nanatili siyang tapat sa ating Panginoong Diyos. Alam mo na lang yun, ano, yung perseverance na yun, yung andun ka sa prison for so long, na wala ka namang ginawang kasalanan. Pero makikita natin yung pananampalataya ni Joseph ay hindi nagbabago. Until dumating yung panahon na yung Pharaoh ay nanaginip na rin. Diba, may panaginip siya, 7 years. Merong maayos, tapos biglang may masama. At that time, naalala siya ng cupbearer regarding the dream. At binanggit nga nung cupbearer si Joseph doon sa Pharaoh na mai-interpret nito nung aking nakasama before sa prison ang iyong panaginip. To make the story short, na-interpret ni Joseph yung dream ni Pharaoh at siya ay na-promote second in command sa kanyang kaharian. Ang galing, di ba? Pero after years of being imprisoned. In application, ang inyong pananampalataya din ba ay nagpa-persevere katulad ng kay Joseph? Na kahit may pagsubok man, may paghihirap man, may kahirapan man, alam mo yun, maraming bagay na hindi natin nais, hindi natin kalooban, ikaw ba ay patuloy pa rin na nagtitiwala, nagpapasakop at sumusunod sa ating Panginoong Diyos? I do hope ganun po yung ating pananampalataya, katulad po ng kay Joseph. At ito'y napakahalagang paalala para sa ating lahat na tayo, sa oras po ng pagsubok, nawa tayo ay patuloy po na manampalataya lamang sa Diyos. Sumunod lamang sa Kanya. Live a righteous and holy lives. Kilalanin na ang Diyos pa rin ay mabuti at patuloy na tapat, puno ng awa at pag-ibig sa atin, kahit tayo man ay dumaan sa maraming sitwasyon na mahirap. Kinikilala ng ating Diyos, katulad ni Joseph, parang mali yata yung sentence ko dito. Kung atin lamang pong titignan, kinikilala po ng ating Panginoong Diyos yung pananampalataya ni Joseph, kaya din ang ating Panginoon ay nanatili na sumama sa Kanya. Hindi po siya pinabayaan ng ating Panginoong Diyos. Siya ay naroon palagi. At the time nung siya ay naibenta kay Potiphar, nung siya ay nakulong, andun po ang ating Panginoon sa Kanya, kasama niya. At nawa tayo din po, kung tayo ay magiging tapat ang ating Panginoong Diyos, hindi po niya tayo pababayaan. So may persevering faith. Susunod is patient faith. Makikita po natin ito sa Genesis 41. Sabi nga ni Warren Gage, patungkol kay Joseph about his faith, he waited 4 years after his exaltation in Egypt without seeking to confront his brothers in Canaan. He waited in the confidence that his brothers would yet bow down to him according to the dreams he had. So ating makikita, wala na sa prison si Joseph, siya ay second in command na ng kaharian ng Pharaoh. Na malaki pong kingdom ang Egypt, ha? Hindi ho sila maliit na kaharian, malakas po na kaharian po ito. At siya yung second in command. Pero kung ating makikita, ano pa rin yung ginawa ni Joseph nung siya po ay nakapailalim na kay Pharaoh? Siya ay patuloy pa rin na sumunod sa kalooban ng Diyos at naglingkod kay Pharaoh dahil bahagi ng plano ng Diyos ay iligtas ang pamilya din niya sa paparating na famine. May parating na famine eh. Nagplano siya na mag-ipon ng pagkain for 7 years. So sumunod siya doon, nagplano siya, nag-devise siya ng plano, sumunod siya sa ating Panginoon dahil alam niya, kasunod nito ay 7 years of famine. Yung famine po ay taggutom. Wala po silang makakain. For 7 years, walang pagkain. Wala silang maitatanim, yung mga hayop nila, hindi nila, alam mo yun, mawawala po talaga ang lahat. But Joseph was patient. Hindi natin alam kung tunay nga din ba na inaantay niya mangyari yung panaginip niya o tunay lamang din siya na patient
na nagpasakop lamang siya sa ating Panginoong Diyos. Actually, in His power, pwede naman niyang sabihin kay Pharaoh, Pharaoh, punta muna ako sa pamilya ko, sa Canaan. Magbakasyon. Staycation lang. Para mapakita ko lang sa kanila kung sino na ako ngayon. Makapangyarihan siya, di ba? Pwede naman siyang pumunta actually. Pwede niyang puntahan yung kanyang pamilya at doon sa lugar na yon. At siguro pwede niya nang parusahan yung kanyang mga kapatid at that time. Pero hindi niya naisip yon dahil ang nasa isip niya sumunod sa plano at kalooban ng ating Panginoong Diyos. Yun yung kanyang pananampalataya eh. He was patient. Hindi niya ino-occupy yung kanyang isip sa paghihigante. Isipin mo yun, ano? Parang ikaw yung pangalawang may kapangyarihan sa Egypt. Pero hindi niya ginamit yung kapangyarihan na yun. Hindi katulad sa panahon natin ngayon, di ba? Barangay tanod pa lang, na-abuse na yung kapangyarihan. Barangay tanod lang, abusive na eh. Ito, isipin nyo, si Joseph was second in command, pero wala siyang paghihigante, wala siyang pag-iisip ng masama sa kanyang mga kapatid, kundi siya ay patuloy lamang na sumunod, living in righteousness, living in obedience. He occupied himself following God kung ano yung dapat niyang gawin sa mga oras na yun. Yun yung pananampalataya. Ang tuon ay Diyos. In application, ikaw din ba ay may pananampalataya katulad ni Joseph na nag-aantay sa Diyos at sumusunod lamang sa ating Panginoon? Patient in life na ang tuon mo sa buhay ay hindi yung iyong kagustuhan, kundi ang kalooban lamang ng Diyos ang nais mo lamang gawin. Nawa tayo din, katulad ni Joseph, ay maging patient sa maraming bagay. Huwag po tayong magmamadali. Huwag po tayong padalos-dalos sa ating mga desisyon kung hindi ito ayon sa salita ng Diyos. Kundi mag-antay tayo palagi sa kalooban ng Diyos. Be patient. Submit to God. Magpasakop po tayo sa kanyang plano at hindi po sa, alam mo yun, yung kung ano yung gusto natin. Kasi wala pong pagpapakita ng faith yun eh. Pagka palagi nasusunod yung sarili ninyo, yun po ay evidence kagad ng kawalan ng pananampalataya. Kaya nga magandang isipin nyo ngayon, teka lang, sa buhay ko, sino ba ang palaging nasusunod? Ang Diyos ba na aking tagapaglikha, na siyang nagbigay sa akin ng buhay, na siyang nagligtas sa aking mga kasalanan? Sino ba ang sinusunod ko? Kasi if you have faith, you believe in God. Ngayon, kapag wala po yung faith, ibig sabihin, you believe on other things and you believe in yourself rather than God. Kasi makikita po yung obedience natin dun sa ating pinapanampalatayanan. So, anong klaseng may pananampalataya kayo kung inyong susuriin ang inyong buhay in terms of obedience, in terms of submission? Si Joseph po, dahil he believed in God, he obeyed God, followed God, trusted God sa lahat po ng pagkakataon. Lahat po tayo ay mahina sa bagay po na ito. But the Old Testament was given to us for us as an instruction. Kaya po natin ito inaaral para po tayo ngayon ay matuto sa mga bagay na ating nagagawa na kasalanan at hindi po ayon sa salita ng Diyos. At may biyaya po ang Panginoong Diyos kung tayo po ay magpapakumbaba ngayon na, Lord, oo nga, no? Hindi po ako righteous, hindi po ako, alam mo yung faith ko, Lord, palaging wala, palaging tagilid. Lord, tulungan niyo po ako ngayon, nakatulad po ni Joseph, maging tapat talaga sa iyo. Na ang buhay ko ay nakatuon lamang sa iyong plano para sa akin, hindi sa plano na nais ko. So, si Joseph ating makikita, may patient faith siya. Not only that, may forgiving faith pa siya. Genesis 42 to 50, makikita po natin yung kanyang forgiving faith. So, fast forward, nagkaroon ng famine, nagpunta yung family ni Joseph sa Egypt dahil doon lamang po may pagkain. Isipin nyo na, sa buong lugar walang pagkain, sa Egypt lang meron. At lahat ng mga, yung malapit po na bansa sa kanila ay doon lamang sila. Kaya po ang yaman ng Egypt eh. Kung nabasa nyo po yung story, lahat binenta na nila. Binigay na nila, actually lahat, sa Egypt. Lahat ng kanilang ari-arian, lahat ng kanilang yaman para sa
pagkain. So nakita ni Joseph, dahil wala nang pagkain yung kanyang pamilya, nakita ni Joseph yung kanyang mga kapatid. Mababasa po natin ito sa Genesis 42 verse 6 to 11. Sabi po dito, basahin ko lamang, 6 to 11. Now Joseph was governor over the land. He was the one who sold all the people of the land. And Joseph's brother came and bowed themselves before him with their faces to the ground. Ayan na yung dream. Joseph saw his brothers and recognized them. For how many long years, 17, 30 siya nag-start, nagkaroon ng maayos na ani for 7 years. So, ilang years na yon? 13, 20 plus 2, 22 years. So, around 22 years, nakita niya yung kanyang mga kapatid. So, mukhang hindi nagbago yata yung itsura ng kanyang mga kapatid. Galit pa rin sila. Joseph saw his brothers, recognized them, but he treated them like strangers and spoke roughly to them. Where do you come from? He said. They said, from the land of Canaan to buy food. Joseph recognized his brothers, but they did not recognize him. Kasi mukha na siyang Egyptian. At he walks like an Egyptian. And Joseph remembered the dreams that he had dreamed of them. Doon niya na naalala. Ang galing ni God, yung after 22 years, ito na yung kanyang sinasabi na dream sa kanyang mga kapatid. And he said to them, you are spies. You have come to see the nakedness of the land. They said to him, no, my Lord, your servants have come to buy food. We are all sons of one man. We are honest men. Your servants have never been spies. In short, fast forward po natin, dahil mahaba po yung story po na ito. Sa huli din, actually, ang daming mga nangyari dito. Pinatawad din ni Joseph yung kanyang mga kapatid, pero pinakaba muna sila. Alam mo yun, pinakot muna. At takot talaga yung mga kapatid niya. Doon sa mga nangyayari, halos, alam mo yun, they were really shaken in fear. Takot talaga sila. Lalo na nung nalaman nila yung goblet ni Joseph nandoon, kay Benjamin, ay talagang parang, alam mo yun, namatay sila sa takot. Pero pinatawad pa rin sila. Siguro sabi ng mga kapatid na, si Joseph, liar din pala to eh. Hindi pa nagpakilala eh. Hindi nyo lang na-recognize. Kayo may problema doon. Okay? So pinatawad niya ang kanyang mga kapatid, na in some way, doon sa story natin ay napakasama, at sinama sila sa Egypt upang makasama niya ang kanyang pamilya. So pinatira sila sa Goshen at doon iprinovide ni Joseph ang lahat ng mga pangangailangan nila. Napakabait ni Joseph, Paano natin makikita yung kanyang kabaitan at yung kanyang pagiging mapagpatawad? Sabi po sa Genesis 45, 1 to 11, basahin ko lamang doon. Then Joseph could not control himself before all those who stood by him. He cried, make everyone go out from me. Nandun kasi sila sa lugar na yan, sa temple, at pinaalis niya lahat ng mga tao. So no one stayed with him when Joseph made himself known to his brothers. And he wept aloud. Si Joseph po ito. So that the Egyptians heard it and the household of Pharaoh heard it. Napakalakas na sigaw po ito. Alam mo yung pagtangis na yun, Hindi po yun umiyak na ganito lang kalaki yung kanyang kaharian, Kaharian po yun, malaki. Narinig po yung kanyang pag-iyak. So alam mo yun, yung lungkot niya, yung halo-halong emotions. And Joseph said to his brothers, I am Joseph. Is my father still alive? Kasi paborito siya eh. But his brothers could not answer him, for they were dismayed at his presence. So Joseph said to his brothers, come near to me, please. And they came near. And he said, I am your brother Joseph, whom you sold into Egypt. Now do not be distressed or angry with yourselves because you sold me here. Ang galing dito, ni Joseph. Every time I read this, talagang, alam mo yun, for God sent me before you to preserve life. Alam mo yun, yung godly mind, godliness, yung mind niya is occupied lamang kung sino ang Diyos, yung pagiging sovereign ni God. Hindi po tayo ganun, di ba?
In every situation na masama, ang thinking natin dahil may masama. Alam mo yung thinking nga ng woke? Thinking, di ba? May nag-o-oppress at ako oppress. Kaya nga, ang ganda ng teaching kahapon eh. It's really unbiblical. Kasi it denies the sovereignty of God. Pero dito kay Joseph, clear na clear yung sovereignty ni God. For God sent me before you to preserve life, for the famine had been in the land these 2 years. And there are yet 5 years in which there will be neither plowing nor harvest. And God sent me before you to preserve for you a remnant on earth. Nakita niya yung plano ng Diyos sa kanya. Ang ganda niya eh. Ang ganda, alam niya yung thinking na yon. Ito ang plano ni God sa akin. Nakita ko, sinusunod ko. Parang kumbaga sa atin ngayon, ano bang plano ni God para sa atin? Maging kawangis ni Jesus. Yun po yung plano niya eh. Ang plano ni God for our lives is to glorify Him. Because that is the chief end of man. Pero kahit alam natin yung truth na yon, ano pa rin yung tuon ng tao? Ano pa rin yung tuon ng sarili nyo? Makasarili pa rin, di ba? Kaya nga doon natin makikita with the example here of Joseph, talagang godly mind. God sent me before you to preserve for you a remnant on earth and to keep alive for you many survivors. So it was not you who sent me here. Ang galing, di ba? Yung ibang tao, napakasama nyo. Binenta nyo ako. Nakulong ako. Naghirap ako. Pero ito ako. Di ba? Hindi ganun si Joseph eh. Sabi niya eh, it was not you who sent me here, but God. He has made me a father to Pharaoh. Alam mo yung position na yun, ano? Tatay ako ni Pharaoh, kumbaga ako yung nasusunod ngayon. And Lord of all his house, and ruler over all the land of Egypt. Ano yung plano niya? Para sa kanila, hurry and go up to my father and say to him, thus says your son Joseph, God has made me Lord of all Egypt. Come down to me and do not tarry. You shall dwell in the land of Goshen, and you shall be near me, and you and your children, your children's children, your flocks, your herds, and all that you have. There I will provide for you, for there are yet 5 years of famine to come, so that you and your household and all that you have do not come to poverty. Alam mo yung promise na yun, ano? Hindi kayo maghihirap dahil kasama ninyo ako ngayon. At hindi ko kayo pababayaan. After this, nag-reunite si Jacob at si Joseph at nanirahan sila, Jacob at yung family niya, buong angkan niya sa Goshen. Nagbigay ng blessing si Jacob sa kanyang mga anak at maging sa anak ni Joseph na si Manasseh at Ephraim. Namatay si Jacob at mababasa ito sa chapter 49. Sa huling bahagi at sa last chapter, sa chapter 50, ating mababasa, takot pa rin actually yung mga kapatid ni Joseph sa kanya. Kasi wala na yung tatay eh. Pinag-usapan siya dito. Pero dito makikita natin na tunay na silang pinatawad ni Joseph na nakabase sa pagkilala niya sa ating Panginoong Diyos. Sabi sa Genesis 50:15-21, when Joseph's brothers saw that their father was dead, they said, it may be that Joseph will hate us and pay us back for all the evil that we did to him. Ito yung pag-iisip ng masamang pag-iisip eh. Kasi masama sila eh. Di ba? Ito yung, kapag masama kang tao, pag-iisipan mo palagi ng masamaang, yun ang problema ng maraming tao. Kahit mga Christian, kahit na parang, alam mo, pinatawad na, ay, mukhang hindi totoo gaganti to sa akin eh, in time. Kasi nga, yun ka. Kaya hindi ka makapag-isip ng tama, ng kabutihan, ng righteousness, dahil embedded na sa kanila yung kanilang pagiging makasalanan. So they sent a message to Joseph saying, your father gave this command before he died. Say to Joseph, hindi natin alam kung totoo itong pinagagawa nila eh. They sent a message to Joseph saying, your father gave this command. Wala naman tayo nabasang ganon. Okay? Say to Joseph, please forgive the transgression of your brothers. Hindi ko alam kung nagsinungaling sila dito. Hindi natin alam, wala naman po na. Pero ito yung kanilang ginawa. Because they did evil to you. And now please forgive the transgressions of your servants, of the God of
of your father." Joseph wept when they spoke to him. His brothers also came and fell down before him and said, "Behold, we are your servants." Then verse 19, napakaganda po nito. But Joseph said to them, "Do not fear, for am I in the place of God? As for you, you meant evil against me, but God meant it for good, to bring it about that many people should be kept alive as they are today. So do not fear, I will provide for you and your little ones." Thus he comforted them and spoke kindly to them. Galing, no? Ito naman yung may godly mind. Yung kapatid niya, evil mind, ako, galit pa rin yun sa atin. Pero si Joseph, godly mind. You meant evil against me, but God meant it for good. Hindi ito forgiveness kung ating makikita na binigay ni Joseph sa kanila na, sige, quits na tayo. O kaya, sige na, pinapatawad ko na kayo. Matagal ko na naman nakalimutan yun. Tagal na nun. Hindi ganung klaseng na forgiveness. Di, okay na yun. Di ba minsan ganun tayo pag may nag-ask na, di, okay na yun. Kundi ito ay pagkapatawad na kinikilala na kung kanilang nagawa ang kasalanan na iyon sa kanya, ito ay dahil bahagi ito ng plano ng Diyos. Si Joseph, sa kanyang pananampalataya sa Diyos, ay nagpatawad sa kanyang mga kapatid dahil nakita niya na ito ay ayon sa kalooban ng Diyos. So when someone, alam niyo, may isang taong gumawa ng kasamaan sa inyo, inalaw po yun ni God. For you to trust God and for you to respond in righteousness and in faith. Kasi ang tao naman talaga makasalanan, di ba? Ang tao talaga gumagawa palagi ng masama. Ang tao talaga ay palagi nag-iisip ng kasamaan. Pero inaalaw ni God na mangyari sa atin yung mga bagay na yun to teach us, to refine us, to sanctify us, to help us to be more conformed sa ating Panginoong Jesus. Ito po ay bahagi ng pagpapalago ng ating mga pananampalataya. At para sa kabutihan ng nakakarami. Nawag ganun din po yung klase ng ating pagpapatawad. Nakabase po sa ating pagkilala kung sino ang ating Panginoong Diyos. At nakabase din na ang ating Panginoong Diyos ay Diyos na mapagpatawad. In application, kung ikaw ba ay nagawa ng kasalanan, paano ka magpatawad? Katulad ba ng mundo? O katulad ni Joseph? Nanggagaling sa pananampalataya at pagkilala sa Diyos na siya ay sovereign sa lahat at dapat na tugon natin ay pagpapasakop lamang at pagluwalhati lamang sa Diyos at tunay na nagpapatawad sa kapwa ayon sa ating pananampalataya sa Diyos. Panghuli, death-defeating faith. Basahin ko lamang in Genesis 50:22-26. Sabi doon, "So Joseph remained in Egypt, he and his father's house. Joseph lived 110 years. Ang haba ng buhay niya. So 30 siya nag-start, 37 natapos yung 44 natapos yung famine, lahat ng naging problemang yun. Then after that, namuhay po siya up to 110 years. And Joseph saw Ephraim's children, third generation, and children also of Machir, the son of Manasseh, were counted as Joseph's own. And Joseph said to his brothers, I am about to die, but God will visit you and bring you up out of this land to the land that He swore to Abraham, to Isaac, and to Jacob. Babalik ang Diyos, mag-visit siya sa inyo. Faith. Pinangahawakan niya yung pangako ng Diyos. Then verse 25, Then Joseph made the sons of Israel swear, saying, God will surely visit you. Inulit niya ulit yon. Babalik ang ating Panginoon, aalisin kayo dito. And you shall carry up my bones from here. So Joseph died, being 110 years old. They embalmed him, and he was put in a coffin in Egypt. Hindi po siya talaga nilibing. Niligay lang siya sa isang coffin. Okay? Kasi nga, inaantay yung pag-alis nila sa Egypt. Dahil aalisin siya doon eh. Ayaw niya doon na malibing. Si Joseph, actually, siya na yung fourth generation na kung saan kanyang pinangahawakan ng pangako ng ating Diyos kay Abraham. Kay Abraham nag-start, binigay kay Isaac, binigay kay Jacob, at ngayon pinangahawakan ni Joseph na hindi. May pangako ang Diyos, ibibigay niya yung land sa atin. Ano ulit yung promise ni God? Land, multitude of descendants, and be a blessing to all nations. Yun yung binigay kay Abraham. Pero it's been around 200 years na since the time nung kay Abraham. Pero wala pa rin yung pangako ng Diyos sa kanila.
Hindi pa nila natanggap ang pangako ng land. Kasi nasa Egypt sila. Nasa Goshen sila. Pero marami na sila, in some way, dumami na, di ba? From one, kay Isaac, tapos kay Jacob, nagkaroon ng maraming anak na, kaya medyo dumadami na sila. At how many years pa sa Egypt, they're around millions. Lumabas sila sa Egypt, millions na po sila. So doon nila na-experience, ito na yung pangako ng Diyos. Kasi kinatakutan na sila ng Egypt at that time dahil sa dami nila. So wala pa yung promise actually kay Joseph ng land. At pinangahawakan niya ito. Nanatili siya, nanampalataya sa Diyos. Kaya before he died, ating makikita ang kanyang pananampalataya sa Diyos ay buhay. Ito yung forward-looking faith. Kanyang pinanghawakan ang pangako ng Diyos sa kanyang pamilya. Land. Kaya nga, Genesis 50:25, Joseph made the sons of Israel swear, saying, God will surely visit you, you shall carry up my bones from here. Hebrews 11:22, by faith, Joseph at the end of his life made mention of the exodus of the Israelites. Ito yung exodus, ito yung time nung kay Moses. Lumabas sila, after nilang lumabas, may pillar of cloud and may pillar of fire and pillar of cloud. And then, di ba, hinati ni Moses yung dagat. Siguro maalala niyo yun. Yun yung Exodus, okay, of the Israel, and gave directions concerning his bones. Sabi ni John MacArthur, if he could not inherit the land, at least the land could inherit him. Di man niya nakita yung pangako na yon, pero he was still buried at that promised land. Kailan ito natupad? Exodus 13, verse 19. Moses took the bones of Joseph with him, for Joseph had made the sons of Israel solemnly swear, saying, God will surely visit you, and you shall carry up my bones with you from here. Ito yung pananampalataya na kahit kamatayan man ay hindi natinag kay Joseph. Alam niya na ang Diyos ay tapat at kanyang maaasahan, kaya naman hanggang sa huli ng kanyang buhay, ang pananampalataya niya from the start up to the end ay hindi po nagbago. Nakatingin pa rin siya sa pangako ng Diyos, pinanghawakan niya ito, at alam niya na ito'y tutuparin ng ating Panginoong Diyos. In application, nawa bilang example sa atin in the past at instruction din ngayon, katulad ni Joseph, nawa ang ating pananampalataya sa Diyos ay mas lalong lumalim, mas lalong maging buhay hanggang sa huli ng ating buhay. Kaya tayo ay sama-sama, nawa tayo bilang isang church ay maging sama-sama na ipanalangin po yung bagay po na ito, itong katotohanan na ating naaral ngayong umagang ito. Magbigay oras sa pagbabasa at pag-aaral ng kanyang salita at sa biyaya ng Diyos atin itong maisabuhay para sa kaluwalhatian ng kanyang pangalan at para maging pag-asa din sa susunod pa na henerasyon ng ating church. Anong faith meron si Joseph? Prophetic faith, righteous faith, persevering faith, patient faith, forgiving faith, death-defeating faith. Let us pray. Lord, maraming salamat po sa buhay ni Joseph, Panginoon Ama. Napakaganda po ng kanyang buhay at tunay na nakaka-encourage. At aming dalangin bilang isang church na amin pong sundin ang kanyang naging example na buhay. Patuloy na nakatingin sa inyo, patuloy na nagtitiwala sa iyo, patuloy na sumusunod sa iyo, patuloy na nagpapasakop sa iyo, patuloy na tumatayo, Panginoon Ama, sa katotohanan ng inyong salita, sa inyong kalooban para sa aming buhay. Lord, help us. For apart from grace, Lord, hindi po namin magagawa ito. Kaawaan niyo po kami, Panginoon Ama. At tulungan na kami nga po, O Diyos, ng aming pananampalataya sa bawat araw ay tunay na lumalago. At nawa tunay, Panginoon Ama, na nagresulta ito ng pagbibigay kaluwalhatian sa inyong pangalan. Thank you, Lord God, for your word. Thank you for everyone. We pray for your blessing. In the coming days, we pray that you alone may be glorified, Lord, in our lives. Help us, Lord God, to stand firm in faith.
Help us to turn away from sin, from every temptation, Lord God, na aming pong pinagdadaanan araw-araw. At tulungan niyo po kami na tunay na mamuhay sa kabanalan, sa katwiran. Umaasa lamang sa inyong mayamang biyaya. Bless us, guide us, lead us. Give us good health, strength every day to be used, Lord God, for the glory of your name. In Jesus' name we pray. Amen and amen.